So, ang lecture ninyo today is about, medyo mahirap ngayon, water ripples. Paano siyang clean up in between, yung mga water ripples na nakita yung mga effects. Unang-una, paano mag-isip ang mga animator para gawin yung water ripples at paanong susundan yun ng mga clean up in between artists. Paano nilang gagawin yun. Medyo ito yung isa sa pinakamahirap na cycle sa lahat. Okay, take it away, Sir Romel Gimpaya. Woo! Screen sharing po, ma'am. Screen sharing. Okay. Ayan na, meron na. Yun. Nasa na? Ayun. Share, share. Ayan. Character yan. Character natin yan. Huwag yan. Ay, ito. Yan. Yan. So, bago ko ituro sa inyo yung kung paano ginagawa yung ripples, i-play ko muna to. Yung tapos na, yung final na Na-clean up clean in up. between na yan. Na-clean up in between na. Ito na yung full animation ng ripples. Yan. So, ito yung gagawin natin ngayon. Yan. Kung sa papel gagawin yan, duling na kayo dyan. So, nakakaduling tong to, ripples. So, ayan, fade out yung kanyang mga sa labas na part. So, ayan, naka-in-between na. Kaya siya malambot. Kahit sa mga animators, mahirap gawin yan pag hindi nila nakakuha yung design. Opo. So, ayun, ginagawa ng animator, ganito muna yung guide. Kumbaga, gumagawa muna siya ng pa-perspective na guide. Ay, para sa kanya. So, ito yung dalawang key drawing lang. Ginagawa ng animator. Yan. Kung ipi-play natin, dalawa lang at hindi mo malalaman kung bumabalik ba yung mga bawat details dito sa mga kanato. Yan. So, hindi mo makikita unless na ginawa mo yung breakdown. So, ito naman may breakdown na. So, makikita mo na yung flow. Hindi pa siya smooth tulad nung kanina kasi wala pa siyang full in between. Yan. Puro may breakdown lang yan. So, ngayon, gagawin natin yung kung paano ginagawa. Yan. So, gawin ko muna to. Yung pinaka umpisang-umpisa para mas maintindihan natin yung flow ng animation. Control C, Control B. So, ito yung pinaka-guide ko. So, nag-create muna ako ng isang maliit dito. Yan. And then, gagawa ako ng panibagong keyframe. Control C, and then Control B. So, i-hide ko muna tong guide. Yan. So, yung animator gagawa ng timing. So, ang gagamitin natin ay tagtatatlong in between. So, ito yung second key drawing. 2, 3, 4, and then 5. Yung previous na drawing ay yung 1. Ito. So, sunod sa 5, 6, 7, 8. So, 8x, 8 drawings. Minsan nilalagyan ko nitong asterisk nito eh. Indication ko yan para kung ano gagamitin din sa taas. Sa akin lang yan. Yung ibang animator hindi na ginagawa yan. So, ayan. So, ito na yung dalawang key drawing. So, single line ko lang, hindi tulad nito. Ayan. May design na. So, para mas maintindihan natin, single line muna. Tapos, on natin yung onion skin o yung light box. So, ayan. Play natin.
O yan, parang kumukutitap lang. So walang nangyayari. So itong maliit, papalaki. Yan, magiging ganito. So para ma-flow natin na maayos yan, yung animator magbibigay ng breakdown. So itong number 3, yung pinakagitnang part. Yan. Tapos insert tayo ng key ng blank o mag-insert tayo ng papel. Tapos, ang gagawin ng animator, minsan pinapabor niya dito kung gusto niyang mangyari yung mga slow in, slow out. Pero sa ngayon, hindi ko muna ituturo yung mga pabor-pabor. Ang intindihin natin gitnang, yung gitnang-gitna lang. Yan. So, minsan, yun yung sabi ko nung una, ginaganito ko yan para makuha ko yung gitnang-gitna. Yan. Mata-mata lang. Hindi na kailangan kumuha ng ruler. Yan, mata-mata lang. Hindi naman kanya na eh. Yan. Pag nakuha niyo na yan, yung pinakagitna, yan. Yan. So, gitna ulit. So, ito yung gitna ng kan. Tapos ito, tsaka to, gitna. So, ito yung gitna ng. So, tanggalin natin yan. Yan. So, meron na tayong guide. Para dun sa drawing number 3. O, dito ko na nalagay. 3. Yan. Ayan. So, pag in-between mo yan, isasakto mo na lang dun sa ginawa mong guide. Yung sa mga guhit kanina. Ayan. So, yan na yung drawing number 3. Kung napapansin nyo, gitnang-gitna lang, pero wala talaga sa perspective yan. Kung tutusin, kung ito yung perspective ng yan, ito talaga ang pinakagitna niyan. Nandito, pinaka-in-between talaga niyan. Kung perspective yung pag-uusapan, yan. Nandito yan. Yan, tulad nito, ispunin mo to. So, nandito. Nanditong part yung mga in-between talaga niyan. Kung perspective lang. Yan. Pero kung gumawa yung animator ng breakdown, tulad nito, yan, itong drawing na to. So, okay na yan. Yan. So, ito yung drawing number 3. Okay? So, number 3. So, tapos na natin yung number 3. Yan. So, paano natin may in-between yung number 2? So, kukunin natin yung previous number 1, yung drawing. Itong part na to. Ito. So, yung number 3, tanggalin ko muna onion skin. So, naging ganito naman. So, papaganito naman yung drawing, yung papalaki na onion skin. So, insert tayo dun sa pagitan ng 1 at saka yung number 3 na drawing. Insert tayo ng panibagong papel. Yan. So, ganun din ang gagawin natin para mas makuha natin talaga yung pinaka-in-between. Yan. So, ganyan lang ang ginagawa ko. Inuulit ko lang yung process doon sa number 3. So, yung process na yun, ginagawa ko rin dito sa number 2. Ayan. So, dito masyado ng musikip dito. Ayan. Gitna na lang natin yun. And then, in between natin. Kung minamano-mano natin to, ganito yung mangyayari dyan. Masyado malaki yung line.
Yan. Yan, may technique ako dyan. Since pareho lang naman dyan sa kabila. Pero hindi nyo magagawa to sa paper unless kung babakatin nyo tapos babakatin nyo sa likod. Yan, sasakto mo lang dyan. So, yun na yung in-between yan. Ng number 2. Number 2. Yan. Tanggalin na natin itong guide. Ayan. So, linisin lang natin itong ginawa nating guide. Tapos tanggalin natin. So, ganun pa rin ang nangyari din sa akin. So, gitnang-gitna pa rin. Yan. So, tapos na tayo dito sa lagyan na natin number 1, 2, 3. Lagyan natin dito. Yan. Tapos breakdown. So, ang kulang ay number 5, ay number 4. So, ito yung number 5. So, ito yung number 3. Ito yung number 5. So, lumaki. Insert tayo ng blank paper. On natin yung light. Yan. So, same process. Lagyan muna natin ng label. Yan. So, linalagyan ko ng guide. Pero kung sure naman kayong kahit hindi nyo nalagyan ng guide, kahit tuldok lang dito, okay na yan. Yan. Kahit di na kayo mag ganyan-ganyan. Yan. Ang ganito ginagawa ko kapag paperless paper yung ginagamit ko. Yan. Tapos, ititrace ko na lang sa malinis na panibagong papel. Kumbaga, kasi hindi mo siya marerekta ng ganitong kalinis na line. So, yan. I-retrace ko yan sa panibagong paper para mas maayos yung lines. Pero this time, gagawa ka muna yung guide para matrace mo ng maayos. Yan. So, okay lang yan. Yung may mga lagpas kasi guide lang yan. So, i-retrace ko. Kunwari, ito, na-trace ko na. Sasakto ko lang doon sa ginawa kong guide. Tapos burahin na natin or tanggalin na natin yung pinaka-guide. Yan. So, ito na yung drawing number 4. Yan. So, play natin. Wala pa yung ang drawing natin ay 1 to 5 pa lang. So, kung ipi-play natin yan, ganito mangyayari dyan. Bumabalik lang. Yan. So, wala pa siyang nangyayaring paid. So, para makuha natin yung number 7, kunwari, magbibigay ulit ng breakdown yung animator. Number 7. Kukunin ng animator yung 1 kasi cycle siya para maganda yung cycle. Yan. Uy, kumukulog. Yan.
So, ang kukunin ko naman na papel ay number 5 sa ilalim. Number 5. And then, ilalagay ko yung drawing number 1. Yan. Number 1. Kanina, ang ginawa natin para makuha yung number 3, number 1 sa ilalim, number 5 sa ibabaw. Kung ito yung light box natin, ah. Yan. Yan. So, para makuha yung number 3 dito sa 1 at saka 5, papatong ng isang papel para sa number 3. Tapos bubuksan yung light box. Yan. So, ngayon, kuha tayo ng isang papel na blank. Ito yung number 7 breakdown. So, punta tayo dito. Insert tayo ng blank. On natin yung light box. Yan. So, ganun din. So, ano nangyari? Kapag in-between mo ngayon to, yan, ang mangyayari niya, magiging same siya nung number 3. Kapag hindi mo alam yung pinaka-flow. Okay. Kunwari, ito, in-between natin. Yan. Number 3. Yan. Kunwari lang, ah. Yan. Kung kukunin natin yung drawing number 3, same siya ng drawing. Control C. Control B. See? Nakita nyo? Pareho lang ng in-between. So, pag ganyan, di-delete natin yan. Yan. So, paano mo nangyayari ang cycle? Kung ang in-between nyo ay drawing number 3 din. So, alamin natin yung flow. Itong malaki, tapos biglang lumiit. So, para mag-flow itong malaki na pa-fade, on natin yan. Insert muna tayo ng blank. So, ang gagawin ko, kukopyahin ko to. And then, i-enlarge ko siya ng ganito. Yan. Pero, lalagyan ko siya ng mga mga ano ba tawag dito? Hati. Eraser. Eraser. Yan. So, para magkaroon siya ng fade. Oops. Yan. Laki natin. Yan. So, ayan. So, itong solid na to, magbibitak-bitak na siya ng ganito. Yan. Unit. So, ano naman ang gagawin natin dito sa lumiit? So, kung ito yung number 7, breakdown, play lang natin, ha. Ayan, pa-fade na yung kanyang malaki. Kaso, nagkaroon siya ng maliit dito. So, ang gagawin natin dito sa maliit, magkakaroon muna siya ng, mag-a-appear lang siya dito ng konti na mas maliit sa kanya. Ayan, para matuloy lang yung flow. Ayan, pag nag-back to 1. Kasi ito yung number 1. So, magkikreate tayo dito ng maliit. Yan. So, ginagawa talaga ng animator to breakdown. Kasi kapag hindi ginawa ng animator to, malilito yung
assistant animator kung hindi pa siya tinuruan ng animation. Pero kung yung assistant animator, yung mga cleanup in between, naturuan ng animation, alam niya ang gagawin. Pero this time, turo natin yung flow ng animation. Kasi sa bagong kan ngayon, may lecture na ng animation. Eh. Yan. So, ayan, nag-create siya ng panibagong maliit. Then, para mag-flow sa number 1, mag-back to 1 yung flow. Okay, so tapos na natin yung number 7. Ang kukunin naman natin ay number 6 or number 8. So, depende sa'yo kung ano unahin mo kasi same lang naman yung kanyan. So, nakuha na natin yung 7. Next natin yung 6. Yan, 6 naman ngayon ang kukunin natin. Insert tayo ng blank. Yan. So, itong maliit na to, para hindi magkaroon agad ng, kasi malaki pa masyado to eh. Yan. Lalagay tayo ng mas maliit. O pwedeng kan lang. Lines. Kasi kanina may object eh. May object yung kanina eh. So kung may object, kunwari ito yung lata, ay yung object, tapos nandito yung ripples. So para mag-create nitong kanato, itong part na to, dito siya magkakaroon. Ayan. Or dito yan, sa pinaka na to. Yan. So ganito yung tsura dapat. Kung mayroong object, kung may something na object na lumulutang-lutang dyan. Pero kung wala naman, pupunta tayo dito sa ganitong kan. Maliit lang muna. Yan. Okay natin. Yan. So ito yung malaki. Ito yung pa-paid na. So ang gagawin natin dyan, bago mag-paid, magbitak-bitak ng ganito ka lalayo yung mga parts na to, gagawin natin, in between natin muna. So in between ko lang muna to ah. Ginigit-na-gitna ko lang. Yan. So this time, maliliit muna yung yung pagbitak niya. Yan, ganyan lang kalap. Yung awang niya, or yung space. Yan. Hindi pa ganun ka wide yung kanya, bitak. Yan. Yan. Maliliit lang muna na bitak-bitak. Yun. So ito na yung drawing number 6. Yung in between. So kung napansin nyo, hindi pa siya naka-hiwalay-hiwalay ng malayo. Yan. Mm. Yes. Ayan, tapos na tayo sa 5, 6, 7. Next natin yung number 8. Yan. So pagdating dito sa number 8 na drawing, biglang nawala na tong part na to. Ito, ayan. Bitak-bitak. So mangyayari dyan, kunin natin to. Control C, then Control B. Yan. Pa-fade na natin yan. Kumbaga, mas liliit pa siya. Yan. So, itong solid na to,
magiging tatlo or dalawa. Yan, yan. Yan. Oops. So, magbibitak siya sa tatlo. Ito, pwede ng dalawa. Ito, tatlo, kung masyadong mahaba pa yung kan. Yan. So, ganun din dito. Yan. Ay, meron pa pala sa taas. So, ayan, papalabas na siya. Yan. So, ito naman ang kukunin natin. Seven. Ito naman, 8. Yan, in between lang natin. So, ayan, kompleto na yung drawing. Pero may kulang pa dyan para magtuloy-tuloy. So, play muna natin. Yan. So, ayan, okay na yung flow ng mga in-between. Wala na siyang bumabalik. Okay? Once na nagkamali kayo ng drawing dito sa number 3 at saka number 7, ang mangyayari sa animation nyo ay parang bumabalik-balik yung in-between. Parang gumagano, no? Yan, pag piniplay, bumabalik. So, kailangan tama yung number 3 ay yung unang in-between, 3 at saka 7. Yung iba kasi ginagamit na animation, straight ahead animation sa mga effects. Kasi effects to eh. Yan. Pero mas gusto ko yung kanyang post to post. So, ang ginamit kong method dito sa principal ay post to post. Yan. Para smooth yung pagkakacycle niya. So, tulad ng sabi ko kanina, kulang pa ito. Yan. So, kailangan drawing number 1, ito, itong mga to, kasi masyado pang malalaki itong mga to eh. Yung mga bitak niya. Yan, itong nasa labas. Gagawin ko dyan, papapade ko talaga yan. Yan. Para smooth talaga yung transition na papade. Yan. Yan. So, itong ka na to, mga ginawa kong fade, hindi ako naglagay ng guide kung saan ko ilalagay. Yan. Kunwari, ito yung pinaka-guide. Yan. So, ang daming i-adjust na drawing, ay na details kapag hindi ka gumawa ng guide. Pero okay lang, yung pa-fade na rin naman yan eh. So, konti na lang eh.
Kunti na lang i-adjust niyo. Yan. Susunod natin doon sa guide. Yan. Pero okay lang. Kahit ano yan. Sakto lang naman. So, ayan. So, ito na yung number one. Dinagdagan ko lang ng details. Kanina hindi ko linagay muna itong mga tuldok-tuldok na yan. Kasi para hindi kayo malito. Ang nag-focus lang tayo sa una ay ito. Maipalabas natin tong maliit na to hanggang sa maging ganito. Yan. So, linalagay ko talaga sa dulo to, yung mga papid na to. Pero kung ako yung mag-animate na, sinasama ko na to sa dalawang key pose. So, ayan. Play na natin. Di ba? Parang sumabog na sa dulo. So, okay na. Tapos, pag natapos na natin tong line, single line na ripples na to, magiging ganito na siya. Yan. Pag sinilip nyo kasi sa ilaw to, pag ganitong doble-doble na. Sige, kuha tayo ng sample. Off muna natin yan. O, play muna natin ng isa pa. Yan, meron na siyang design. Mas nakakalito yan pag nasa lightbox na. Yan, kuha muna tayo ng dalawang key drawing. Yan. So, ito yung drawing number 1. Ito yung drawing number 5. So, ang kukunin natin breakdown or yung in between, kung walang ginawa yung animator na breakdown sa number 3, in between lang natin. So, insert tayo ng blank. On natin yung light box. Ayan, yan ang mangyayari ngayon kapag may design na yung animation. Yung kanina, basic lang, single line, kitang-kita pa natin yung pinaka-in-between. Pero ngayon, boom. So, nasa na yun? Nasa na yung flow? Nasa na napunta? Yan. So, ganyan. Kaya mas mahirap gawin tong ripples kaysa doon sa aroma at saka waterfalls. Kakaduling to. So, para hindi kayo maduling, lagay muna natin to. Alamin nyo muna to or kung papel ang ginagamit nyo, sinishadean ko sa likod ng papel to. Na, saglit, kumuha muna ako ng color guide. Yan. 1, and then 2. Lagyan ko lang ng kulay. Yan. Tapos ito, lalagyan ko ng kulay blue. Pero i-opacity natin. Yan. So, ganun din dito sa part na to. So, itong yellow, dito na punta. Yan. Muna natin kan. Tapos yung kulay blue, blue ba yan? Violet. Violet. Naging ganito. Naging manipis. Yan.
So dito pa lang tayo sa dalawang kulay na to. Mamaya na tayo dun sa papalabas. Ang may importante maintindihan maintindihan natin kung saan na napupunta tong mga to. Yan. So on natin yung light box. Insert tayo ng blank. Tapos insert tayo ng blank. Hmm. Lagyan natin dyan. So, ayan. So, dito muna natin tingnan kung saan napunta yung dilaw. Yan. So, lumaki. Sabog. So, pag nalilito pa rin kayo, gawa kayo nung ginawa natin sa single line. Gawin natin pula. Ito, yung dulo nito, tsaka dulo nito. So, ayun, may nakita na kayo. Itong dalawa. Oh. So, dito yung design. So, yung blue, yun yung nasa ilalim. Yung green, yun nasa ibabaw. Yan. So, ito yung green. Ito yung blue. Yung green, ay yung blue. Ito yung green. So, nakakalito po, di ba? Dapat hindi tayo naduduling dyan. So, ito yung blue. Ito yung kulay green. Yan. Ito yung blue, tsaka green. Yan. Yan. Yun. So, tanggalin na natin itong guide na to. Yan. So, tapos na tayo dun sa labas ng blue at saka ng green. Yung sa loob naman. Mhm. So, again, yung nasa ilalim, yung blue, tas ito yung green. Yan. Depende sa kulay na gagamitin nyo. Yan. So, ito yung blue, ito yung green. Tapos ito, in between lang. Yan, in between lang yan. Walang kanjan. Yung object na to. So, yan. Ito na yung drawing number 3. Kulayan natin. Oops. Yan. Gawin natin black. So, yan. Okay na. Okay na yung isang wave pa lang. Doon naman tayo sa violet. Yan, dito naman tayo. Boom. Nasa na yun? Violet. So, ito yung sa guide natin sa violet. Okay. Lagay ulit tayo ng marking. And then, next violet, yung pinakadulo muna. Ito. Yan. So, yan. Nakita na natin kung nasaan yung in-between. So, pwede nyo gawin muna yung mga guide. Ang,
dito, dito, or dito. Yan. Sa tatlong yan, okay na yan. So, ayan, kunin na natin yung in between. Yan. So, ito yung blue. Ito yung labas ng green. So, nandito yung in between. Yan. So, again, ito yung blue, ito yung green. So, dito yung in between niya. So, hanapin nyo rin yung mga part na to. Yung mga umbok. Yan. Yan. Oops, nasa na to? Ito. So, ayun, nagawa na natin yung labas ng kulay violet. Kunin naman natin yung loob, itong part na to. So, ito naman, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Ito naman ang gagawin natin. So, ayun. So, ito yung kulay green. Tapos ito naman yung kulay blue. Ayan, ito yung kulay green, ito yung blue. So, ang in-between niya, dito. Yan, tanggalin natin yan. Yan. Ito yung tsura ng blue, violet, green. Hirap, nakakaduling. So, ito yung blue, ito yung green. Ayan. So, okay lang yan kahit hindi mga talagang totaling naka-in-between. Ang importante dyan, yung flow. Yan. Kasi, pag mali yung in-between mo dyan, babalik yan. Yan. So, lagyan na natin ng kulay. Yun. So, ito na yung dalawa. Tanggalin natin ito. Yan. Nakakalito po, no? So, dalawa pa lang yan. Dalawang kulay pa lang. So, hindi siya bumalik. So, ngayon, yung pangatlong kulay na tayo. Dito kasi eh. Masyadong wraps dito eh. Ayan. Tanggalin natin to. Yan. So, anong kulay? Anong kulay ang gagawin natin dito? Meron na tayong violet, pink. Yan.
Pink naman. Pink. Uy, tumabas. Ganyan talaga pag wraps yung kinukulaya mo. May mga open line dyan. So, kailangan naka-clean up muna siya bago mag-in-between. Ayan. So, ito naman yung isa. Ayan. So, dito naman tayo sa pink. So, isa-isa lang yung pagkukulay. Huwag niyo munang kulayan lahat kasi talagang kanyan. Malilito kayo niyan pag linagay niyo na sa light box. Isa-isa lang muna. Once na matapos na kayo sa dilaw, lahat ng dilaw, sunod niyo yung pangalawang kulay. So, ayan. So, in between na natin. Nasaan na? So, ito yung labas nung kulay pula. Gawin natin kulay pula. Yan, ito yung pinaka line ng nasa labas ng drawing number 1. Yan. And then ito yung drawing number 5. Ay, number 5. Nasa drawing number 3 pa lang pala tayo. So, ayan. So, yun. Itong dalawang ngayon yung nakikita natin. Itong part na to. Yan. So, ito yung in-between niya. Malaki masyado. So, okay lang yan. Gitna-gitna. Pagdating dito, kanya-kanyang mata na. Yan. Yan. So, ito pa rin yung labas ng blue at saka ng green. Hindi pa yung sa loob. Yan. So, ito pa rin yung labas. Kung napapansin nyo, hindi ko masyado talagang ini-in-between. Ako, abutin tayo ng siyam-siyam dyan kapag talagang ikuha niya siya. So, ito ang labas ng blue. Ito yung sa green. Duduling na ba kayo? Parang illusion. Ayan. So, ito na yung labas muna ng pink na kulay. Tanggalin na natin yan. Ngayon, yung nasa loob naman. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. So, ito naman. Ito naman part na yan, yung nasa labas. Ay, nasa loob. Yan. Tapos ito ay nandito. Yan. So, nakita na natin tong dalawang linya na to. So, dito yung alamin nyo rin yung kung manipis masyado yung mga kanan. So, this time, kakapalan ko ng konti. Yan. Oop, may nakita tayo ditong pabitak na maliit. So, ulitin natin yan. Ninipis muna yan bago siya magbitak. Yan. So, ito yung part na yan. Yan. Panipis muna ba siya maghiwalay. Oop, ganun din dito. May pabitak na. Yan. Hindi pa siya magbibitak dyan. So, ito pa lang siya.
Ayan. Tatanggalin na natin to. Ayan. So, ito yung pink. Lagyan natin ng kulay. Ayan. So, yun. Nakakatatlo na tayo. Ang tagal gawin tong country polls. Kaya kailangan kang ka dito. Hindi ka naduduling. Kasi once na magkamali ka dyan, ulit lahat yan. So, yan. So, next. Okay naman po. Nalilito pa. Kakasunod pa. Bagay may record naman. Yan. Next. Ang next na gagawin natin, itong naman. Ito naman part na to. So next, baka magkaubusan ng kulay. Ito naman. Kulay. Again, sinishadean ko to kapag papel ang gamit ko sa likod mismo, hindi sa harap pa. At light lang yung pag-shade. Kasi baka lalong hindi nyo na makita sa light box. Or kung sa can, Adobe Animate, okay lang. Kasi digital naman yun. Yan. So, ito na siya. Kulayan ko lang. Yan. So next, on natin yung light box. So, saan na napunta? Again, yung labas muna yung ginagamit kong pattern, guide. Yan. So, para alam ko kung nasan yung ini-in-between ko. Pero this time, kitang-kita nyo na kasi pa-paid na siya. Hindi tulad dito na sa loob, dikit-dikit pa. So, okay, ito na yung pinaka-in-between. May indication at may guide na tayong dalawang So, this time, ito may bitak na and then lumaki yung bitak. So, mangyayari dyan, ginaganito ko na lang yan para alam ko kung saan yung Yan. Tapos dito, may maliit dito. So, kailangan manipis dito. Ay, may message. Okay. So, yun. Pwede kayong magtanong pa po kung habang nagle-lecture ako para masagot ko na. Mamaya makalimutan. Yan. So, mas madali na to. Yung blue at saka yung green.
Wala naman off model dito sa kan, ripples. Importante lang kung paano nangyayari yung mga naghihiwalay na part. Yan. Dapat ito magka-connect pa kasi dito maliit pa lang yung kanya. So, ayan, ito. Hmm. Huwag lang kayong gagawa ng kan. Kasi dito smooth eh. Huwag lang kayong gagawa ng kanto. Yan, para siyang kan, kidlat na. So, kung smooth yung sa key drawing, smooth din yung lines sa in-between. Hmm. Yan, bilisan lang natin. Ito na yung pinakamadaling part eh. Yung papalabas na yung design. Good evening po, sir. Ay, yes po. Tanong lang po, sa um, ano po yung kinukuhaan nyo ng in-between? Yung green po or yung blue? Parang nalito ako. So, yung nasa ilalim ay yung kulay blue. Ito. Yan. Tapos, yung sa ibabaw, yung green ito. Yan. So, kaya tayo naggagawa ng mga guide. Ito, yung mga to. Para alam natin kung nasaan yung ini-in-between natin. So, ang inuuna ko, yung sa labas. Ito, yung part na to. Yan. Tapos, labas din ng kulay blue. Ito. So, ang in-between ko, ito. Yan. So, yun. Kaya natin linalagyan ng kulay doon sa likod ng papel. Yan, tulad niyan. Ang hirap na kasi makita kan eh, pagsama-sama na yung mga drawing. So, basta maglagay ka lang ng guide, hindi ka na mawawala dun sa kan. Thank Yan. you po. So, yan, tulad nito, ito, itong part na to, lumabas papunta dito. So, ito yung kanina, yung sa 1. Ito naman yung sa number 5. Yan. Kaya yung in-between natin, ito. So, basta yung blue, papalabas. Yan, yung blue. Actually, parehong palabas yan. Yan. Ang malalaman mo lang, yung kulay blue nasa ilalim. Yung green yung nasa ibabaw. Yan. So, ika na natin. Tapusin natin tong kulay. Ay, tapos na pala. Gawin natin black. And then, lagyan natin ng kulay. Yan na, nakakahilo lalo na sa pagpapel na to. Yan. Pero yung pwede niyong ituro sa estudyante yung etong kan na to. Yung single line pwede na siguro. Para lang mas maintindihan. Yun muna po ituro nyo kapag kan. Wag muna yung may design.
Kasi talaga may hilo sila eh. Yan. So, tapos na natin tong part na to. Tanggalin na natin yan. So, part na tong may kulay, tapos na. Ito naman tayo. Itong part na to, yan. Yan. Kunwari yan. Isang buo na yan. Tapos, saan mapupunta? Dito, ayan. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, itong may kulay tapos na. So, that's the next na tayo. Yan, hanggang doon sa kandulo. So, yun. So, yun yung guide natin kanina. Linagyan natin ng parang ganito, yung lines. Tapos, ito yung isa. Yan. So, ito na ngayon yung in-between natin, itong dalawang to. So, sunod-sunod na yan. So, kulay blue. Yan. So, ginigitna ko lang ng dalawa. Tapos ito, okay lang yan. So, ito papaliit. Naging maliit ng ganito. So, hindi dapat pareho to. Kung maliit din yan, mali na yan. So, kailangan medyo malaki ng konti. Yung butas pa. Yan. So, mas madali na kasi magkakalayo na eh. Tapos dito ka nag-in-between, ano? So, mali na yan. Iba na yung flow niyan. Mauuna na tong part na yan pag dito ka nag-in-between. So, dapat sunod-sunod lang din yan. Or, kung gusto mo, para hindi ka mawala dun sa guide, kunin mo yung itong lines na ginawa natin. Ito, kumpletuhin mo yung drawing na yan. At diyan ka na magkakaroon ng guide kung, kung saan yung in-between. Yan. Tapusin natin to. Yan. Duling. So, bilisan ko lang ng konti. So, same process ang ginagawa ko naman. Kung napapansin nyo, yung spacing dito maluwag, yung part na yan maluwag, para din yun sa back to one. So, dito naman yung mangyayaring in between mamaya. Kung ngayon, blue yung nasa ilalim, green nasa ibabaw, mamaya, green nasa ilalim, blue naman yung sa ibabaw para hindi magbalik-balik. So, yeah. Okay. Hmm. Bitak ng konti. Basta yung in between nyo, kung wari, ito yung solid, tapos naging dalawa, tapos itong dalawa, magiging dalawa ulit. Itong dalawa, magiging tuldok yung isa medyo mahaba. Itong
part na to. Yan. So hanggang sa mawala na yung can. So papunta doon yung can. So ganun lang lagi. Okay, tapusin natin itong in between. Oop, mali. Mali. Yun. So tapos na natin. Lapit na. So take note na nasa number 3 pa lang tayo. Nasa in between drawing number 3 pa lang tayo. Pero meron pa tayo 2, 4, 6, 7, 8 na drawing na gagawin. So this time, tapusin muna natin yung number 3. So ayan. Next, itong kulay blue, tsaka yung green naman. Yung, madali na itong makikita eh. Kasi malapit na yun. Malapit na mag-fade. Yan. Yung blue, green. Yan. Minsan nagkakamali iba dito eh. Pumupunta na dito, sumushortcut na. Kaya may parang bumabalik na parts. Yan. So, bilisan ko na. Fast forward na natin. So, mabilis na ang part na to eh. Hmm. Oh, itong part na to naging dalawa. So, kailangan maghiwalay mo na siya dito. Ayan. Or medyo magkalayo na siya ng konti. Pero magkadikit. Yeah. Kasi nagbitak na siya ng malayo eh. Oh, dito. Na magsama pa rin. Yan. Kasi kapag nirekta kung tinuro sa iyo na mayroon ng ay sa inyo na may design na yung ganito, kaya inuna ko yung yung single line lang. Wala. Okay, malapit na magpa-fade na siya. Oh, nasa na? Nasa na. So biglang nawala dito yung kulay green. Dagdagan natin. Yan. So nagkaroon na siya. Merong kulang na drawing. Biglang nawala eh. So yun. Tapos na natin yung Save muna natin. Save. Last. Last na tayo. Ito yung pinaka-last. Yung sa dulon-dulo na. Yung pagdating dito sa number 5 na drawing, nawala, di ba?
So, ang gagawin niya para hindi mag-pop out yung pop off tong nasa kanato, ipapade natin. Yan. Mga tuldok na lang. Itong tuldok na to, wala na yan. Huwag mo nang lagyan. Yan. Itong malalaki na lang. Ito, wag na. Yan. Yan. So, palabas na siya. Tuldok. So, nakita nyo, wala nang kulay green din sa kan. Kasi nawala na fade na. Hmm, konti na lang. Ayun, tapos na. So, ito na yung drawing number 3. So, matagal gawin talaga tong ripples. Yan. So, nasa 1, 3, and 5 pa lang tayo. So, and the rest, same naman, same lang din yung process. Yan. Okay po? So, hanggang 3 lang muna tayo. Kasi abutin tayo ng ilang oras sa pag-in-between itong ripples. Meron pa tayong 2, 4, 6, 7, 8. So, hanggang dun lang po muna. Pero na-explain ko naman yung first in-between. Yan. Kung napapansin nyo, ang sakit na sa mata, no? Kapag inon nyo yung light box. Nasaan na yung guhit? Yan. Pop natin yung kulay. So, yan. Hindi natin makita kung nasan talaga yung pinaka-in-between unless kung naglalagay tayo ng mga guide. Yan. Guide. Lahat nung kan. Isa-isa lang yung pag-in-between. Yan. Kung itong part na to, lalagyan mo lang ng guide ng ganito. And then sa next na drawing, ganun din gagawin mo. So, replay nyo na lang po yung video. Okay po? May tanong po ba? Hmm. Okay naman po? Or nalilito pa rin? Makalito lang po, sir, at madami. Oo, nakakalito talaga yan. Pero pag inulit-ulit nyo po yung video, kung ano yung kinukuha nyo in between, kunwari, sige, bibigay ulit ako ng panibagong sample na mas mabilis. Kunwari, yung flow ay papaganito. So, ito yung drawing number 1, isang malaki, tapos may design. And then, ito yung drawing number 5. So, ito yung 1, ito yung 5, yan. So, itong malaki na to, naging 4 na part. Isang maliit, isang medyo malakan. So, yan. So, ang in-between natin sa number 3, yan. So, number 3, ang in-between natin, kukunin natin to or itong nasa outer line, yan, itong mga nasa outer line na to. Yan. So, yan muna yung ginawa ko dun sa account. And then, hanapin natin kung saan magbibitak yung part na yan.
So bago magbitak yan, syempre meron pang maliit dyan para maghiwalay. Yan. 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 Tapos ito naging maliit, pero magkadikit pa rin yan. Bago siya lumiit ng ganito, meron pang part dito na mas malaki pa ng konti. Yan. Tapos itong part na to, yan. Ito yung part na yan. Yan. So, yun. Ito na yung drawing number 3. So, sinimplify ko na lang. Kung nga magkakadikit yan na drawing. Kung nga ito, itong part na to ay nandito. Yan. So, iniwalay ko lang, linayo ko lang para mas maintindihan lalo. So, kunin natin yung number 2. So, number 2. So, inuna ko naman itong nasa part na to. Yan. Kailangan dito may manipis kasi magbibitak na dito eh. Yan. So, ito na yung drawing number 2. So, number 4 naman kukunin natin. Number 4. So, itong part na to, naging maliit. So, halos pareho lang ng size nito. So, baguhin natin. So, kailangan hindi magkapareho. So, bawasan natin. Yan. Tapos itong part na to, naging ganito, manipis. Yan. Itong part na to, naging ganito. Yan. Ito, saka to. Ayun. So, ito na yung 1, 2, 3, 4, 5. So, ganyan yung nangyari dun sa in-between natin sa number 3. So, isa-isa lang. Okay na po? Okay na po, sir. Okay. So, yun. Thank you. So, tapos na po tayo. I-review na lang po natin yung kanyang video kasi pag nalilito pa tayo. Okay? Ipapadala ko itong dalawang key drawing. Yung 1 at saka 5. Kung gusto niyo gawin yung exercises na to, yan, papadala ko yung image. Sige po, sir. Thank you. Stop sharing. Ano ba sabi ni ma'am? Stay there. Tapos na your question. Just leave Zoom po. Mag-automatic download. Okay po. Thank you po. Pwede na po. Po, sir.